Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,350-67. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bagamat parehong nakatitig kay Alvin ang maskuladong lalaki at ang payat na matandang babae, magkaiba ang kanilang mga tingin. Tumingin ang payat na matandang babae kay Alvin na parang nakatingin ito sa isang napakahalagang kayamanan. Nagniningning ang kanyang mga mata sa kasakiman at pananabik. Ito ay dahil nakita rin ng kanyang sixth form Chaos Divine Earth ang Chaos Divine Earth ni Alvin. Isang nakakatakot at masamang ngiti ang sumilay sa mukha ng babae habang sinasabi niya, "Nako, akin na ang Chaos Divine Earth sa katawan mo." Bahagya lamang ngumiti si Alvin bilang tugon sa sinabi ng matandang babae. "Patayin mo siya." Dumilim ang ekspresyon ng matandang babae habang sumisigaw, "Iiwan ko sa iyo ang dalawang babae, at ako ang bahala sa batang ito." Ang kasalukuyang anyo ni Alvin ay isang binatilyong nakaputi na may pangalang Ganrish. Naiintindihan. Napatalo ng matandang babae sa ere pagkarinig ng kanyang boses habang ang maskuladong lalaki ay sumugod kina Little Gold at Tanya na parang isang tangke. Sa kabila ng kanyang laki, ang kanyang bilis ay napakabilis. Nagsimulang sumulpot ang mga apoy mula sa kanyang katawan habang tumatama ito sa dalawang babae. Malinaw na naunawaan niya ang batas ng apoy. "Tanya, hayaan mong ako ang humawak nitong maselang ulo. Iiwan ko na sa iyo ang matandang babaeng yan," sabi ni Little Gold bago siya sumugod para salubungin ang maskuladong lalaki. Nang marinig ang mga salita ni Little Gold, nag-teleport si Tanya at lumitaw sa likuran ng matandang babae. Swoosh! 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 Umikot ang matandang babae at nagpakawala ng nagyayelong enerhiya. Batay dito, malinaw na naunawaan niya ang batas ng yelo. Tila kayang palamigin ng enerhiya ang lahat ng nasa daanan nito, ngunit madali pa rin itong nawasak ni Tanya. Patuloy siyang umatake, nang walang pakialam. Dahil doon, nagpatuloy sa pag-aaway sina Tanya at ang matandang babae, tila pantay ang kanilang laban. Sa kabilang banda, si Little Gold ay naging isang malaking gininto ang daga na may malalakas na panga na sabik ng durugan ang mga buto ng kanyang kalaban. Kasabay nito, ang maskuladong lalaki ay nagpakawala ng isang ungol bago siya nagpalit ng anyo bilang isang napakalaking puno. Ang mga sanga at dahon mula sa puno ay sumugod patungo kay Little Gold na parang mga misail na nagbabanta. Katulad ni Tanya at ng matandang babae, si Little Gold at ang maskuladong lalaki ay tila pantay ang tugma. Sa oras na ito, ang matandang babaeng nakikipaglaban kay Tanya ay biglang nagpalit ng anyo at naging isang nakakatakot na higanteng itim na lawin na isa ring nangungunang celestial beast. Matalim na sinag ng sable ang tumama mula sa mga kuko ng lawin patungo kay Tanya, ngunit nanatiling hindi natitinag si Tanya. Tutal, paano magiging kapantay ni Tanya na isang banal na hayop ang isang nangungunang celestial beast? "Kapatid na Alvin, hilingin mo sa iyong Chaos Divine Earth na atakihin siya," sabi ni Tanya bago lumitaw sa kanyang likuran ang higanteng anino ng Thousand Phantom Ice Fox na kasinlaki ng isang maliit na burol. Nanlaki ang mga mata ng higanteng lawin nang makita niya ang anino. Ay ikaw ay isang divine beast." Nang makumpirmang si Tanya ay isang banal na halimaw, ang puwersa mula sa batas ng lupa ay biglang lumabas sa katawan ng matandang babae. Sa sandaling ito, nag-teleport si Alvin sa tabi ng matandang babae nang bahagyang humina ang enerhiya mula sa kanyang batas ng mundo. "Nakalimutan mo na ba ako?" Swoosh! Sa sandaling ito, tila kumislap ang mga mata ng Thousand Phantoms Ice Fox bago isang kakaibang enerhiya ang lumabas at binalot ang higanteng lawin, dahilan para mawalan ito ng malay. Swoosh! Sa loob lamang ng isang iglap, isang pitong kulay na sinag ng espada ang tumama patungo sa higanteng lawin na may puwersang napakamapanira na kayang durugan ang anumang hamarang sa daan nito. Habang papalapit ang pitong kulay na sinag ng espada, isang enerhiyang katulad ng mula sa batas ng lupa ang biglang lumabas mula sa higanteng lawin na nalilito pa rin. Ang Chaos Divine Earth ng matandang babae ang tila nagpoprotekta sa kanyang hukbo. Napakatanga! Hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mo, at gusto mo pa ring protektahan ang iyong host. Umalangaw-ngaw sa ere ang parabatang boses ng Chaos Divine Earth ni Alvin habang ito ay lumalabas mula sa katawan ni Alvin patungo sa higanteng lawin. Hindi.
Sigaw ng higanteng lawin sa kawalan ng pag-asa nang biglang naglaho ang enerhiya mula sa Chaos Divine Earth. Sa sandaling ito, napagtanto niya na hindi man lang kayang protektahan ng Chaos Divine Earth ang sarili nito, lalo na ang sarili niya. Swoosh! Madaling hinati ng 7 kulay na espada ang higanteng lawin sa dalawa bago ito ginawang abo. Ang natira ay 2 enerhiya ng mastasa na naglalabanan sa sandaling ito. Sa simula, pantay ang tugma ng 2 Chaos Divine Earths. Gayunpaman, madaling nasira ang balanse nang umatake ang natitirang Divine Element sa Little World ni Alvin. Sa katunayan, alinman sa 7th Form Divine Elements ay sapat na upang matulungan ang Chaos Divine Earth na harapin ang Chaos Divine Earth ng matandang babae. Sa makatuwid, may isip ng isa kung gaano kadaling harapin ang Chaos Divine Earth ng matandang babae nang ang 4 na 7th Form Divine Elements ay tumulong sa Chaos Divine Earth ni Alvin. Kasunod nito, matagumpay na nilamon at hinigop ng Chaos Divine Earth ni Alvin ang Chaos Divine Earth ng matandang babae at naging isang ika-7 anyong Chaos Divine Earth. Sa wakas ay nakamit ko na ang ika-7 anyo. Ang parang batang boses ng Chaos Divine Earth ay puno ng tuwa at pananabik. Dahil nakamit na ng iba pang mga divine elemento ang kanilang ika-7 anyo, habang ang Chaos Divine Flame ay malapit nang makamit ang ika-8 anyo nito, ang Chaos Divine Earth ay nakakaramdam ng pagkabalisa. Paanong hindi ito makakaramdam ng labis na kaligayahan ngayong nakamit na nito ang ika-7 anyo? Ginang Mian. Umungol ng malakas ang higanteng puno na nakikipaglaban kay Little Gold nang matuklasan niya ang pagkamatay ng kanyang kasama. Biglang lumakas ang kanyang kapangyarihan, dahilan para mahulog si Little Gold sa isang hindi magandang posisyon. Gayunpaman, madali siyang napatumba ng 7 butas na kahangahangang espada ni Alvin. Tara na! Matapos patayin ang Celestial Beast at ang Celestial Tree, muling dinala ni Alvin sina Tanya at Little Gold. Hindi nakaligtas ang lahat ng nakasagupa sa 3. Nakasalubong nila ang ilang taong may taglay na 6th Form Divine Elements, ngunit wala ni isa sa kanila ang Chaos Divine Flame. Kung hindi, matagal nang umunlad ang Chaos Divine Flame ni Alvin at naging 8th Form Chaos Divine Flame. Sa panahong ito, gumugol si Alvin ng isang dekada sa paggala sa purgatorio ng maraming pagbabago. Isang ika-7 anyo ng World Cleansing Divine Water. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo si Alvin ng isang ika-7 anyo ng World Cleansing Divine Water matapos ang isang dekadang paggala sa lugar. Isang ika-7 anyo ng World Cleansing Divine Water. Ang kalaban ni Alvin na nagtataglay ng ika-7 anyo ng World Cleansing Divine Water ay isang matangkad at matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Kumislap ang kanyang mga mata sa kasakiman nang tumingin siya kay Alvin. Sister Water, mukhang sinuswerte ka. Sabi ni Alvin sa World Cleansing Divine Water. Huwag kang maging pabaya, seryosong sabi ng World Cleansing Divine Water, ang kanyang ika-7 anyo na World Cleansing Divine Water ay nagpapahirap sa akin. Ang kanilang ugnayan ay napakalakas kaya may posibilidad na pinili siya ng World Cleansing Divine Water bilang host nito noong siya ay nasa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina. Bukod dito, hindi siya tao. Malamang isa siyang Divine Beast. Nanlaki ang mga mata ni Alvin nang marinig ang mga salita ng World Cleansing Divine Water. Isang Divine Beast. Si Tanya lang ang Divine Beast na nakilala niya. Sino ang mag-aakala na ang pangalawang Divine Beast na nakilala niya ang magiging kalaban niya? Kapatid na Alvin, may kakaiba sa kanya na para bang kakaiba para sa akin. Umalangaw-ngaw ang boses ni Little Gold sa tainga ni Alvin. Ang kadiliman sa boses ni Little Gold ay isang bagay na bihirang marinig ni Alvin. Alam niyang naramdaman ni Little Gold na naiiba ang kanyang kalaban. Ipinaliwanag niya, isa siyang banal na halimaw. Ano? Natigilan si Little Gold. Nang makabawi siya ng ulirat, nagningning ang kanyang mga mata nang tumingin siya sa lalaking nasa katanghaliang gulang. Kapatid na Alvin, tila napakaswerte ko ngayon. Maswerte. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Alvin, na naguguluhan. Ipapaliwanag ko sa iyo kapag napatay na natin siya, sabi ni Little Gold. Sa oras na ito, umalangaw-ngaw sa tainga ni Alvin ang pagpapadala ng boses ni Tanya. Kapatid na Alvin, mag-ingat ka sana. May kung ano sa kanya na nagpaparamdam sa akin ng pagkabalisa. Si Tanya ay isang banal na hayop na dalubhasa sa mga teknik na illusory kaya ang kanyang mga pandama ay hindi kasing talas ni Little Gold na isang celestial rodent.
Katulad ng karamihan sa mga daga, ang mga celestial rodent ay lubos na alerto, hindi tulad ng karamihan sa mga mandaragit. Tanya, isa rin siyang banal na hayop na katulad mo, paliwanag ni Alvin. Hindi na hinintay ang sagot nito, tumingin siya sa lalaking nasa katanghaliang gulang at walang pakialam na sinabi, ikaw ang unang banal na hayop na nakasalubong ko sa Purgatory Battlefield. Mas mabuting umatake gamit ang lahat ng mayroon ka. Kung hindi, wala kang pagkakataon laban sa akin. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng lalaking nasa katanghaliang gulang nang marinig ang mga sinabi ni Alvin. 3,306 na po. Napakamapagmasid mo dahil masasabi mong isa akong banal na hayop. May bahid ng pagkagulat ang makikita sa mga mata ng lalaking nasa katanghaliang gulang nang tumingin ito kay Alvin. Gayunpaman, minamaliit mo ang iyong sarili. Dahil tila nagmamadali kang mamatay, ipapadala kita sa iyong kamatayan ngayon. Bahagyang kinilig ang lalaking nasa katanghaliang gulang nang matapos siyang magsalita. Kasunod nito, isang higanteng anino ang lumitaw sa paligid niya at unti-unting tumigas. Kasabay nito, nawala ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Ang pumalit sa kanya ay isang mabangis na halimaw na kulay turkesa na kamukha ng mga maalamat na puting tigre mula sa lupa. Samantala, matapos bumalik sa tunay niyang anyo ang lalaking nasa katanghaliang gulang, namutla si Little Gold. Halos hindi niya mapigilan ang nangingibabaw na aura nito nang kumislap ang anino ng tunay niyang anyo sa kanyang likuran. Kasabay nito, lumitaw din sa likuran ni Tanya ang anino ng Thousand Phantoms Ice Fox. Sa katunayan, hindi parehong tinawag ni na Little Gold at Tanya ang mga anino ng kanilang tunay na anyo. Kusang lumitaw sila matapos maramdaman ang aura ng isang banal na halimaw. Sa sandaling ito, inilipat ng mabangis na turkesang tigre ang mapanghamak nitong tingin kay Little Gold at sinabing, hindi ko inaasahan na makikita ko rito ang Thousand Phantoms Ice Fox ng Phantom Fox Clan. Turquoise Water Divine Tiger. Sa wakas ay natukoy ni Tanya ang tunay na anyo ng lalaking nasa katanghaliang gulang batay sa kanyang minanang mga alaala. Ang Turquoise Water Divine Tiger ay isang divine beast na lumilitaw minsan kada 100,000 taon. Katulad ng 10-clawed Divine Dragon ng Dragon Clan, mataas ang opensibong lakas ng divine beast na ito, hindi tulad ng Thousand Phantoms Ice Fox na bihasa sa mga ilusyon. Sa usapin ng opensibong lakas, ang Thousand Phantoms Ice Fox ay maihahambing lamang sa mga nangungunang celestial beast. Halika't sumama kayo sa akin. Isang malabugaw na enerhiya ang bumaril sa Turquoise Water Divine Tiger. Isang scroll ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo at dahan-daang bumukas. Ang aura nito ay sinauna at labis na mapang-api. Kahit ang mga Emperor-grade celestial weapons na may mga kaluluwa ay walang ganoong nakakatakot na aura. Artepakto ni Devata. Agad na nasabi ni na Alvin, Tanya, at Little Gold na ang balumbon ay isang Devata artifact. Maya-maya, gulat na napasigaw si Little Gold, hindi ba't ito ang Painting of the Divine Water, isa sa mga sect-guarding Devata artifact mula sa White Tiger Clan? Hindi ko inaasahan na ibibigay sa iyo ng White Tiger Clan ang ganitong bagay gayong hindi ka naman pala isang Celestial Emperor. Ang White Tiger Clan ay isa ring puwersang nasa antas langit, ngunit wala sila sa 10,000 Beast 7. Ang kanilang reputasyon at lakas ay hindi mas mababa kaysa sa Dragon Clan. Dahil dito, narinig ni Little Gold ang tungkol sa White Tiger Clan at sa kanilang dalawang sect-guarding Devata artifacts noong siya ay nasa Blood Moon Ridge. Sinasabing kayang hawakan ng Painting of the Divine Water ng White Tiger Clan ang isang buong kaharian. Sinasabi ring hindi mauubos ang lakas ng pag-atake nito. Hindi ka naman kasing ignorante ng inaakala ko, medyo nagulat na sabi ng Turquoise Water Divine Tiger habang sumusulyap kay Little Gold. Patuloy na sinabi ni Little Gold, talagang naitago ka ng maayos ng White Tiger Clan. Wala pa akong naririnig tungkol sa paglitaw ng isang Turquoise Water Divine Tiger, hindi naman nakakagulat dahil malamang gusto nila na lumago ka muna sa iyong buong potensyal para hindi ka masaktan o mamatay. Pagkatapos ng isang atake, mamulong siya, isang Divine Beast na may Devata artifact at isang 7th form World Cleansing Divine Water, isa kasiguro sa 2 taong nasa pinakamataas na rango, tama ba? Ang 2 taong nasa pinakamataas na rango ang tanging nakaabot sa 8,000 point limit. Sila rin ang tanging 2 level 7 commander sa Purgatory Battlefield. Sean! Nag-aalangan na sabi ni Little Gold. Girl, ang talino mo.
Ngumisi ang turquoise water divine tiger bago tumaas na parang tsunami ang enerhiyang napalakas ng batas ng tubig. Patuloy itong tumataas ng tumataas, na para bang babagsak anumang oras. Sayang at lahat kayo ay malilibing dito. Malamig na kumislap ang mga mata ng turquoise water divine tiger bago siya umatake. Sugurin mo ng buong lakas mo kapag nakahanap ka ng butas. Umalangaw-ngaw sa tainga ni Alvin ang boses ng world cleansing divine water. Hindi naglakas loob si Alvin na maging pabaya. Mabilis niyang tinawag ang Pine Willow Divine Tree ng Godly Image Phenomenon at pinalakas ito gamit ang kapangyarihan ng 5 Divine Elements. Kasunod nito, dali-dali niyang ginamit ang kanyang space energy at inilabas ang 7 Orifices Exquisite Sword upang lalong palakasin ang Pine Willow Divine Tree. Swoosh! 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 Ang mga sanga ay sumirit na parang mga higanting sawa sa ere patungo sa turquoise water divine tiger. Tanya, Little Gold? Tumayo ka lang sa isang tabi at manood, sabi ni Alvin kina Tanya at Little Gold. Samantala, ilang sanga ang bumagsak sa turquoise water divine tiger. Gayunpaman, ang malabughaw na enerhiya sa paligid niya ay lalo lamang siyang naging mad-ulash na parang igat, dahilan para dumulas ang mga sanga lampas sa kanya nang walang anumang pinsala. Natural, isa lamang itong mapanuri na atake ni Alvin. Ang kapangyarihan mula sa 5 banal na elemento na nakapaloob sa atake ay napakahina kaya hindi man lang ito napansin ng turquoise water divine tiger. Ito lang ba ang meron ka? Ngumisi ang turquoise water divine tiger. Pagkatapos, ang Devata artifact sa itaas ng kanyang ulo ay nagliwanag bago ang asul na enerhiya ay gumulong na parang tsunami patungo kay Alvin. Para maging tumpak, ito ay lumalaganap patungo sa Pine Willow Divine Tree na tinawag ni Alvin. Nako, dapat mong hayaang tulungan ka ng 2 babae. Tumawa ng malakas ang turquoise water divine tiger. Bagamat mayroon siyang 3 kalaban, sa kanyang palagay, wala silang kalaban-laban sa kanya. Marahil, kung ang Thousand Phantoms Ice Fox ang nagmamayari ng 7th form world cleansing divine water, mas magiging maingat siya. Gayunpaman, dahil isang tao ang nagmamayari ng world cleansing divine water, wala siyang dapat ikatakot. Maraming mga paghihigpit para sa mga tao kung tutuusin. Kahit na ang taong nasa harap niya ay may Devata artifact at 7th form world cleansing divine water, sigurado siyang madali niyang matatalo ang tao. Bukod pa riyan, ang turquoise water divine tiger ay hindi natatakot kina Tanya at Little Gold. Ang painting of the divine water na hawak niya ay hindi lamang nagtataglay ng malakas na puwersang pang-atake, kundi maaari rin itong iwaksi ang mga ilusyon. Kaya naman, hindi siya natatakot sa mga ilusyong maaaring gamitin ng Thousand Phantoms Ice Fox, na isa lamang Celestial Lord. Kung walang mga ilusyon, ang Thousand Phantom Fox ay hindi naiiba sa isang nangungunang Celestial Beast. Hindi ka karapat-dapat na sabay-sabay kaming 3 na umatake, walang pakialam na sabi ni Alvin. Natural lang, alam niya ang iniisip ng turquoise water divine tiger. Alam niyang minamaliit sila ng turquoise water divine tiger, at magagamit niya ito para sa kanyang kalamangan. Subukan ninyo siyang patayin sa isang galaw lang. Sabi ni Alvin sa 5 divine elements at kay Hana. Kasunod nito, kinontrol niya ang mga sanga mula sa Pine Willow Divine Tree at iwinaksi ang mga ito sa turquoise water divine tiger. Ang mga sanga ng Pine Willow Divine Tree na nag-ukit ng anyo ay malakas na tumama sa turquoise water divine tiger. Para kang langgam na sinusubukang yumanig ng puno. Ngumisi ang turquoise water divine tiger. Sumilip siya sa kalangitan. Ang asul na enerhiya sa paligid niya ay nagliwanag sa buong lugar sa isang iglap. Swoosh! Swoosh! Kasabay nito, walang tigil na bumuhos ang tubig mula sa pintura ng banal na tubig. Matapos tiisin ang 3 bulk zone ng atake ng Painting of the Divine Water, ang Pine Willow Divine Tree ay naglaho na lamang sa ere. Napakahina. Pangiinis na sabi ng turquoise water divine tiger. Nako, malapit ka nang mamatay, at ang world cleansing divine water sa katawan mo ay magiging akin. Masayang tumawa siya, siguradong makukuha niya ang world cleansing divine water ni Alvin. Pagkatapos kong mapatay ang batang ito at maangkin ang kanyang world cleansing divine water, ang aking world cleansing divine water ay maaari nang mag-evolve sa ika-8 anyo. Nasabi ng turquoise water divine tiger sa kanyang sarili nang may pananabik. Isang bahid ng kabangisan ang sumilay sa kanyang mga mata nang lumingon siya upang tingnan ang figurang nakasuot ng lila na nakatayo sa malapit.
Nako, ang kayamanan ng isang tao ay maaaring magdulot ng problema. Ang sarili mo lang ang masisisi mo sa pagkakaroon ng world-cleansing divine water. Kung hindi, hindi sana kita pinag-abalahang patayin. Sa kanyang panahon dito, ang turquoise water divine tiger ay nakatagpo na ng maraming tao na hindi naman masyadong mahina, ngunit hindi niya sila pinag-abalahang patayin para sa mga puntos ng merito sa militar. Gusto lang niyang makipaglaban sa mga tunay na malalakas na tao. Sa kanyang palagay, kahit mukhang mahina si Alvin, malamang na itinuturing siyang malakas sa mga tao. Napakasama ng loob. Malamig na sabi ni Alvin. Sa isang iglap, biglang tumaas ang kanyang space energy, at nag-teleport siya sa likod ng turquoise water divine tiger. Mabilis na tumugon ang turquoise water divine tiger at lumingon pagkakita ni Alvin. Kasabay nito, ang kanyang painting of the divine water ay malakas na dumagundong habang naglalabas ito ng mapaminsalang mga alon ng asul na enerhiya. Nako, oras na para mamatay ka na. Sa loob ng ilang panahon, niliwagan ng asul na enerhiya ang madilim na kalangitan ng purgatoryong larangan ng digmaan. Si Alvin na nakatayo sa harap ng mala-tsunami na enerhiya ay mukhang walang halaga na parang langgam sa sandaling ito. Dahil sa kanyang laki, tila madali siyang lalamunan ng mga alon ng asul na enerhiya. Nangakala ng turquoise water divine tiger na nasa kamay na niya ang tagumpay. Swoosh! Isang sinag ng espada na may 7 kulay ang kumislap sa gitna ng asul na liwanag. Para itong isang bituin na sinusubukang liwanagan ang madilim na kalangitan. 3,361. Ito. Nanlaki ang mga mata ng turquoise water divine tiger sa takot. Pinanood niya ang paglakas ng makulay na liwanag. Hindi lang iyon, kundi lumaki rin ito. Hindi. Hindi ko siya maaaring hayaang baguhin ang takbo ng labanan. Lumamig ang tingin ng turquoise water divine tiger nang tawagin niya ang world cleansing divine water upang makipagtulungan sa kanya. Dahil doon, ang mga alon na humahampas mula sa Devata artifact, ang painting ng banal na tubig, ay lalong lumakas. Sa isang iglap lang, tila lumabo ang makukulay at maliwanag na mga ilaw. Sister Water, oras na, nakangiting sabi ni Alvin habang tinatamaan siya ng 7 kulay na ilaw. Ito ang sandaling pinakahihintay ng world cleansing divine water. Dahil ang turquoise water divine tiger ang napili ng world cleansing divine water noong nasa sinapupunan pa lamang siya ng kanyang ina, naging napakatibay ng kanilang ugnayan. Dahil dito, mas nagamit ng turquoise water divine tiger ang lakas ng world cleansing divine water. Sa kabilang banda, ang ugnayan nina Alvin at ng world cleansing divine water ay naiiba sa kanilang mga kalaban, kaya naman, hindi niya kayang gamitin ang world cleansing divine water ng kasing dami ng kanyang kalaban. Gayunpaman, hindi naman ganoon kalaki ang pagkakaiba ng lakas na kaya nilang gamitin. Sa sandaling ito, sinabi ng world cleansing divine water, Chaos divine flame, tulungan mo ako. Ang natitirang 3 divine elements ay dapat mag-focus sa pagtulong kay Little Alvin na talunin ang turquoise water divine tiger. Tingnan natin kung sino ang unang makakakumpleto ng kanilang gawain. Kasunod nito, ang 7 kulay na liwanag na bumabalot kay Alvin ay lumiwanag. Gaano man ito pilit na pigilan ang painting of the divine water, patuloy pa rin itong nagniningning ng napakaliwanag. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ng turquoise water divine tiger na ang enerhiyang may 7 kulay ay mas malakas kaysa sa kaya niyang harapin. Sige. Nagyelo ang tingin ni Alvin habang pinapanood ang 7 kulay na sinag ng espada na mabilis na sumusulpot patungo sa turquoise water divine tiger. Bagamat may hawak na Devata artifact ang turquoise water divine tiger, wala siyang magagawa sa sandaling ito kundi ang tumitig ng may takot sa paparating na sinag ng espada. Anyo. Nagsimulang gamulong ang enerhiya mula sa turquoise water divine tiger ng parang mga alon, tinakpan ang buong lugar sa isang kisap mata lamang. Kasabay nito, ang asul na liwanag mula sa painting of the divine water na nag-iilaw sa buong lugar ay kumurap sandali bago ito lumiit at tumama sa katawan ng turquoise water divine tiger. Umungol ito, inilantad ang mga pangil nito. Kasabay nito, isang globo ng asul na enerhiya ang lumitaw, na tila malapit ng sumabog. Kumislap ang mga kidlat na asul sa paligid nito. Sus Mariosep. Ang 7 kulay na espada ay naglayag sa kalangitan. Mas lalo itong nakasisilaw sa madilim at madilim na lugar na ito. Umungol ng malakas ang turquoise water divine tiger, na tila naging dahilan ng pagyanig ng lupa.
Kasabay nito, isang enerhiya sa kalawakan ang kumalat din. Maging sina Tanya at Little Gold ay napaatras ng ilang hakbang ng mga alon ng enerhiya. Swoosh! Swoosh! Humayo ka, sabi ng world-cleansing divine water. Isang bugaw na enerhiya at isang nagliliyab na pulang enerhiya ang bumaril na parang yelo at apoy, na nagpahina sa malaalo na enerhiya ng turquoise water divine tiger. Isang chaos divine flame na malapit na sa ika-8 anyo nito. Ang dahilan kung bakit humina ang bahagi ng enerhiya ng turquoise water divine tiger ay dahil sa kanyang ika-7 anyo na world cleansing divine water na umatras ng lakas nito nang maramdaman nito ang world cleansing divine water at chaos divine flame ni Alvin. Sa una, kumpiyansa ito dahil ang kalaban nito ay nasa ika-7 anyo rin. Malaki ang tsansa nitong manalo dahil ang host nito ay isang divine beast habang ang host ng kalaban nito ay isang tao lamang. Nang makalapit ang kalaban nito ay saka lamang nito napagtanto na may katulong ang kalaban nito. Bagamat nasa ika-7 anyo na ang Chaos Divine Flame, napakalapit na nito para mag-evolve tungo sa ika-8 anyo. Kaya naman, mas malakas ito kaysa sa Turquoise Water Divine Tiger's World Cleansing Divine Water. Chaos Divine Flame, ito ay isang labanan sa pagitan ng World Cleansing Divine Waters. Huwag kang makialam. Takot na sabi ng World Cleansing Divine Water ng Turquoise Water Divine Tiger. Sa tulong ng Chaos Divine Flame, wala itong paraan para manalo. Hindi na kailangang sabihin pa, hindi pinansin ng Chaos Divine Flame ang Turquoise Water Divine Tiger's World Cleansing Divine Water. Sa isang kisap mata lamang, ang Chaos Divine Flame at World Cleansing Divine Water ni Alvin ay nakalapit sa kanilang kalaban. Senior! Sigaw ng Turquoise Water Divine Tiger. Naku, wala na siyang magagawa sa sandaling ito. Kahit na hindi siya abala sa pagtatanggol laban sa 7 kulay na sinag ng espada ni Alvin, wala pa rin siyang magagawa maliban sa pagpapahiram ng kanyang World Cleansing Divine Water ng kanyang lakas. Bang! Kasunod nito, ang 7 kulay na sinag ng espada ay tumama sa target nito. Isang malakas na pagsabog na yumanig sa langit at lupa ang umalangaw-ngaw sa ere. Imposible! Sigaw ng Turquoise Water Divine Tiger sa hindi makapaniwala at pagkalito. Hindi niya maintindihan kung paano naging ganito kalakas ang isang tao. Tutal, ang dalawang divine elements ng kanyang kalaban ay abala sa pagsira sa kanyang World Cleansing Divine Water. Nangangahulugan ito na ang kanyang kalaban ay walang tulong mula sa dalawang divine elements. Gayunpaman, di nagtagal, nakuha niya ang sagot. Bukod sa space energy at enerhiya mula sa Devata artifact, naramdaman din niya ang mga aura ng Profound Divine Metal, ng Profound Divine Wood, at ng Chaos Divine Earth. May bahid ng kawalan ng pag-asa ang sinabi ng Turquoise Water Divine Tiger's World Cleansing Divine Water. Nako, napakaswerte mo na nakakilala ka ng ganito kahalimaw. Ang taong ito ay nagtataglay ng lahat ng 5 divine elements. Bukod pa rito, lahat sila ay nasa kanilang ika-7 anyo. Palam, anak ko. Hihintayin kita sa Netherworld. Nang makabawi ang Turquoise Water Divine Tiger, nanlamig ang kanyang mga mata. Tinitigan niya si Alvin ng may pulang mga mata. Ano man ang mangyari, hindi siya susuko. Kung mamamatay man siya pagkatapos ibigay ang lahat, tatanggapin niya ang kanyang kapalaran. Bilang isang banal na halimaw, natural na may ilang mga panlilinlang ang Turquoise Water Divine Tiger. Sa sandaling ito, pinakawalan niya ang kapangyarihang natatangi sa kanyang bloodline. Sinunog niya ang kanyang blood essence, hinayaan ang kapangyarihan ng kanyang dugo na mangibabaw. Sa sandaling ito, ang enerhiya ng dugo ay biglang lumabas mula sa Turquoise Water Divine Tiger at sumanib sa malaalo na enerhiya upang labanan ang 7 kulay na sinag ng espada ni Alvin. Sa isang iglap, nagawa niyang pabagalin ang bilis ng 7 kulay na sinag ng espada. Swoosh! Nako, panandalian lang ang sandali. Kumislap ang 7 kulay na sinag ng espada bago sumiklab ang apoy sa paligid nito. Bumalik na ang Chaos Divine Flame para tulungan si Alvin. Dahil dito, bumalik sa bilis ang 7 kulay na sinag ng espada. Hindi. Sigaw ng Turquoise Water Divine Tiger sa kawalan ng pag-asa bago tumagos ang 7 kulay na sinag ng espada sa kanyang glabela. Kasabay nito, nawala rin ang kanyang umaagos na enerhiya. Sa sandaling iyon, ang 7 kulay na enerhiya ay malapit nang tumagos sa Turquoise Water Divine Tiger. Biglang nagsalita si Little Gold, kapatid na Alvin, tumabi ka.
Gusto ko siyang lumunin. Nang lumingon si Alvin, nakita niyang bumalik na sa tunay niyang anyo si Little Gold. Ibinuka ni Little Gold ang kanyang bibig, at sa isang iglap, isang malakas na enerhiya ang lumabas at nagsimulang hilahin ang turquoise water divine tiger palapit sa kanya. Swoosh! Bumalik si Alvin upang tumayo sa tabi ni Tanya at itinago ang 7 butas na mahusay na espada. Pagkatapos, pinanood niya ang Little Gold na nilamon ang turquoise water divine tiger. Kasunod nito, sinabi ni Little Gold, "Kapatid na Alvin, Tanya, kailangan ko kayong abalahin para bantayan ako habang ginagamit ko ang lakas ng turquoise water divine tiger para basagin ang mga kadena at mag-evolve bilang isang divine beast." Kitang-kita ang pananabik sa boses ni Little Gold habang patuloy niyang sinasabi, "Kung magtatagumpay ako, magiging isang 9 depths god-killing mouse ako. Sa oras na iyon, ako ang magiging pinakamalakas sa Blood Moon Rage. Hindi na ako mapaparusahan ng Ridge Master kapag nabasag ko ang mga gamit niya." 3,362. Pumikit si Little Gold pagkatapos niyang magsalita. Ang kanyang tunay na anyo ay nababalot ng nagngangalit na blood chi sa sandaling ito. Hindi makita ni Alvin at Tanya ang nangyayari dahil sa blood chi. Bukod dito, naitaboy din nito ang banal na kamalayan ng dalawa. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala. Kahit na mabaygo si Little Gold, hindi siya masasaktan. Mananatili lang siya sa dati niyang anyo. Kung magtatagumpay siya, magiging isang banal na halimaw siya. Habang binabantayan ni Alvin ang kanilang paligid gamit ang kanyang banal na kamalayan, nagtanong siya ng may pagtataka, "Tanya, maaari bang maging banal na mga hayop ang lahat ng nangungunang celestial beast hanggat nilalamon nila ang isang banal na hayop?" Tiyak na alam ni Alvin ang sagot sa tanong ni Tanya dahil sa mga minana nitong alaala. Umiling si Tanya. Sa katunayan, iilang nangungunang celestial beast na may kakaibang bloodline lamang ang may kakayahang lumunin ng ibang mga halimaw para mag-evolve. Gaya ng nakikita mo, si Little Gold ay isa sa iilan na may kakaibang bloodline. Gayunpaman, si Little Gold at iba pang kakaibang celestial beast na tulad niya ay maaari lamang maging divine beast sa pamamagitan ng paglamon sa mga divine beast. Hindi sila magiging divine beast kahit gaano karaming nangungunang celestial beast ang kanilang lamunin. Tumango si Alvin. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pananabik para kay Little Gold. Taos puso niyang hiniling na sana ay maging isang divine beast ito. Medyo naalala rin niya ang nakaraan. Sino ang mag-aakala na ang maliit na gininto ang daga na nakilala niya sa mundong ito ay magiging isang divine beast balang araw? Hindi niya iisipin na posible pala ang ganitong bagay noong nasa mundo pa siya. Lumipas ang oras habang nakatuon si Little Gold sa pagsipsip ng kapangyarihan ng dugo ng turquoise water divine tiger habang binabantayan siya nina Alvin at Tanya. Bagamat sina Alvin at Tanya ay nakatayo lamang sa tabi ni Little Gold at hindi naghahanap ng kalaban, hindi maiiwasan na may iba pang makakasalubong sa kanila. Gayunpaman, paano magiging problema ang mga taong ito kung napatay na niya ang isa sa 2 nangungunang ranggo sa Purgatory Battlefield? Papatayin niya ang lahat ng humamon sa kanya. Samantala, maraming taong nagbigay pansin sa ranggo sa Purgatory Battlefield ang nagulat nang matuklasan nilang nawala na si Sean, isa sa 2 nangungunang ranggo. Ang Sean ay isang alias lamang ng turquoise water divine tiger na pinatay ni Alvin. Ang kanyang tunay na pangalan ay Berlin. Bagamat poprotektahan ng White Tiger Clan si Berlin gamit ang lahat ng mayroon sila dahil sa kanyang espesyal na pag-iral bilang turquoise water divine tiger na lilito lamang minsan sa bawat 100,000 taon, maingat pa rin si Berlin at gumamit ng sagisag panulat sa Purgatory Battlefield. Tutal, kung malalaman ng mga tao na mayroon siyang isa sa 5 divine elements, ang world-cleansing divine water, hindi lamang siya, kundi pati na rin ang buong White Tiger Clan ang magiging target. Ang 5 banal na elemento sa kanilang sarili ay walang katumbas na halaga, lalo na ang 5 banal na elemento na may matataas na anyo. Ang isang ikapitong anyo ng World Cleansing Divine Water ay maaaring maging sanhi ng digmaan ng mga puwersang nasa langit at ng mga puwersa ng mga Heavenly Emperor dahil dito. Kahit na makapangyarihan ang White Tiger Clan, paano nila matatalo ang napakaraming puwersa? Hindi na kailangang sabihin pa, ang pagkawala ni Sean sa ranggo ay nagdulot ng malaking kaguluhan.
Siya ay nasa pangalawang ranggo, at isa sa dalawang level 7 commanders lamang sa Purgatory Battlefield. Susmariosep. Si Sean ay isang level 7 commander, pero napatay siya. Sino ang pumatay sa kanya? Walang bagong level 7 commander sa rangkang. Kaya, malamang napatay siya ng isa pang level 7 commander o kaya naman ay napatay siya ng isang taong hindi pa nakakaabot sa point limit at hindi pa nagiging commander. Walang nakakaalam na si Sean ay napatay ng isang level 6 commander na nagngangalang Gunrish. Bagamat hindi magagamit ang mga Celestial Talisman sa Purgatory Battlefield, kung may mamatay, ang kanilang mga Soul Pearl ay mababasag pa rin. Ang Soul Pearl ni Berlin na nabasag matapos siyang mapatay ni Alvin ay natuklasan lamang ilang oras pagkatapos ng kanyang pagkamatay. Hindi na kailangang sabihin, nagulat ang White Tiger Clan. Ang angkan ng puting tigre ay matatagpuan sa isang kaharian ng mga Devata na tinatawag na langit ng mga manlalakbay. Ang lupain ng angkan ay sumasaklaw ng libu-libong milya sa isang hanay ng kabundukan. Sa sandaling ito, maraming figure ang makikitang lumilipad sa kalangitan, patungo sa puso ng ari-arian. Lahat sila ay matataas na opisyal sa White Tiger Clan. Patay na si Berlin, sabi ng isang matangkad at matipunong lalaki na may puting balbas at nakasuot ng puting damit na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Siya ay walang iba kundi ang patriarka ng White Tiger Clan. Sinabi ko na ng ilang beses na hindi dapat pumasok si Berlin sa Purgatory Battlefield, sabi ng isang elder na may mukhang bata sa mahinang boses. Napakadilim ng kanyang ekspresyon sa sandaling ito. Si Berlin ay isang turquoise water divine tiger na lumilitaw lamang ng isang beses sa loob ng 100,000 taon. Paano siya mamamatay sa Purgatory Battlefield? Marahil, napatay siya pagkatapos niyang umalis sa larangan ng digmaan. Sabi ng isang tao. Imposible. Isang matikas na babaeng nakasuot ng magandang puting damit na may gininto ang palamuti ang nagsabi sa mahinang boses, magpapadala sa akin ng mensahe si Berlin tuwing papasok at lalabas siya sa Purgatory Battlefield. Ang huling beses na nagpadala siya sa akin ng mensahe noong papasok na naman siya sa Purgatory Battlefield. Ang kaaya-aya at magandang babaeng ito ang ikapitong elder ng angkan ng puting tigre. Siya rin ang asawa ng amo ni Berlin na siyang dakilang elder ng angkan ng puting tigre. Isa siya sa iilang babaeng tinaguri ang mga emperador ng kalangitan sa angkan ng puting tigre. Sa lakas ni Berlin, halos wala na siyang talo sa Purgatory Battlefield. Bukod pa rito, taglay niya ang Painting of the Divine Water. Sino kaya ang makakapatay sa kanya? Gayunpaman, hindi mababago ng lahat ng mga bagay na ito ang katotohanan na patay na si Berlin. Si Berlin ang aming pag-asa ng maging isang Celestial Emperor siya at natutong pagsamahin ang lalim ng kaalaman, maaari na sana niyang pamunuan ang aming White Tiger Clan patungo sa tugatog ng kaluwalhatian. Posible rin sana para sa kanya na maging Heavenly Emperor ng Wanderer's Heaven. Susmariosep. Dudurugin ko ang mga buto ng taong pumatay sa kanya hanggang maging alabok. Bagamat galit na galit ang mga matataas na opisyal ng White Tiger Clan, wala silang magawa. Kung mamamatay si Berlin sa Purgatory Battlefield, imposibleng mahanap nila ang pumatay sa kanya. Sa anumang kaso, kailangan pa rin nating imbestigahan ang bagay na ito. Masyadong kakaiba. Sabi ng patriarka sa malalim na boses. Siguro, nakalimutan ni Berlin na magpadala sa iyo ng mensahe noong umalis siya sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, kailangan nating imbestigahan ang bagay na ito. Sa kabila ng maliit na pagkakataong matagpuan ang mamamatay tao, kailangan pa ring imbestigahan ng White Tiger Clan ang bagay na ito. Kung tutuusin, bukod sa pagkamatay ni Berlin, nariyan din ang safeguarding divine artifact ng clan, ang Painting of the Divine Water. Hindi nila maibabalik ang buhay ni Berlin, ngunit maaari pa rin nilang mabawi ang kanilang Painting of the Divine Water. Mas mahalaga talaga si Berlin sa White Tiger Clan kaysa sa Painting of the Divine Water. Gayunpaman, sa pagkamatay ni Berlin, mas mahalaga para sa kanila na mabawi ang Painting of the Divine Water. Sa makatuwid, ang kanilang pangunahing prioridad ay ang mabawi ang Painting of the Divine Water at ang paghihiganti kay Berlin ay pangalawa na lamang. Dahil dito, nagpadala ang White Tiger Clan ng marami sa kanilang mga miyembro upang imbestigahan ang bagay na ito. Natural na walang kaalam-alam si Alvin tungkol dito.
Kung alam niya man ito, hindi pa rin siya matatakot. Tutal, walang makakaalam na pinatay niya si Berlin maliban kung aaminin niya. Kasabay noon, 10 taon na naman ang lumipas. Binabantayan pa rin nina Alvin at Tanya si Little Gold sa Purgatory Battlefield. Sa kasalukuyan, ang nagngangalit na enerhiya ay nakabuo na ng isang kakon sa paligid ni Little Gold. Kaya naman, hindi alam nina Alvin at Tanya kung ano ang nangyayari sa loob. Ang tanging magagawa na lang nila ay bantayan siya. Sa paglipas ng mga taon, maraming tao ang dumating upang hamanin ang dalawa. Sa kasamaang palad, lahat sila ay napatay ng dalawa. Sa mga taong ito, marami ang nagtataglay ng mga banal na elemento. Bagamat ang mga banal na elemento ay nasa mas mababang anyo, dahil sa kanilang bilang, ang Chaos Divine Flame ni Alvin ang unang nakarating sa ika-8 anyo. Ang lakas nito ay mas malakas kaysa dati. Sa kasalukuyan, maaari itong magpakita ng pisikal na anyo sa labas ng maliit na mundo ni Alvin kahit na hindi ito maaaring lumayo ng labis kay Alvin. Sister Water, mas maalam ka sa amin. Alam mo ba kung ano ang nangyayari kay Little Gold? Maaari ba siyang maging isang divine beast? Tanong ni Alvin sa World Cleansing Divine Water nang may pagtataka. Sa kanyang palagay, ang World Cleansing Divine Water ay kasama ng isang Divine Tree of Life sa loob ng maraming taon. Kaya naman, kailangan niyang maging lubos na maalam. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, malamang na magtatagumpay siya, sagot ng World Cleansing Divine Water, tutal, 10 taon na ang lumipas. Kung mabibigo man siya, hindi naman magtatagal. Tumango si Alvin bago niya sinabi, Sister Water, handa na akong umalis sa Purgatory Battlefield kapag natapos na si Little Gold. Kahit na manatili ako, nagdududa ako kung kaya ninyong lahat na magpatuloy sa pag-evolve. Bagamat nakahanap sila ng ilang 5 banal na elemento at natulungan pa ang Chaos Divine Flame na makamit ang ika-8 anyo nito, ang iba pang mga banal na elemento, kabilang ang World Cleansing Divine Water, ay hindi gaanong bumuti. Sa katunayan, ang Chaos Divine Flame ay nag-evolve lamang sa ika-8 anyo nito dahil malapit na ito sa ika-8 anyo. Pagkatapos kong umalis sa lugar na ito, susubukan kong makalusot at maging isang Celestial Emperor. Kapag nagtagumpay ako, papasok ako sa 9 Serenities Battlefield. Sigurado akong maraming Celestial Emperor na may mga banal na elemento sa 9 Serenities Battlefield, sabi ni Alvin habang ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pananabik. 3,363. Pagkatapos ng ilang taon pa na lumipas. Sa oras na ito, isang biglaang ingay ang nakakuha ng atensyon nina Alvin at Tanya. Pareho nilang pinanood ang isang maliit na bitek na lumitaw sa higanteng bahay uod. Hindi nagtagal at natabunan na ng mga bitek ang buong bahay uod. Pumutok. Nawasak ang bahay uod, at nakita ang isang ginintoang figure na nakabaluktot sa posisyong parang sanggol. Ang ginintoang figure na tila ba ay dahan-daang umunat sa sandaling ito, at nakita ang taas nito na kasing taas ng bundok. Mayroon itong matatalas na kuko at pangil at mga matang parang dugo na kayang magdulot ng takot sa puso ng isang tao. Little Gold. Nakatitig si Alvin sa higanteng gininto ang daga na sumailalim sa napakalaking pagbabago sa gulat. Nagtanong siya ng may pagkataranta, ito ay. Kaya ito ay isang tagumpay. Masayang tumawa si Little Gold nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Halata sa lahat na matagumpay siyang naging isang divine beast. Ngumiti ng malapad si Alvin. Tuluyang nawala ang kanyang tensyonadong ekspresyon. Matapos lamunin ng Turquoise Water Divine Tiger, matagumpay na nag-evolve si Little Gold at naging 9 Depths God-Killing Mouse. Sa sandaling ito, sinabi ni Tanya, kapatid na Alvin, ang anyo ni Little Gold ay kamukha ng 9 Depths God-Killing Mouse batay sa aking minanang mga alaala. Tumingin si Alvin kay Little Gold at nakangiting sinabi, binabati kita, Little Gold. Hindi ko inaasahan na makikita ko ang araw na ito noong una kitang nakilala. Isang bahid ng nostalgia ang sumilay sa mga mata ni Alvin nang maalala niya ang unang pagkakataon na nakilala niya si Little Gold. Noong panahong iyon, maliit pa rin ito, isang malaking kaibahan sa kanyang kasalukuyang anyo. Swoosh! Habang nawawala sa kanyang pag-iisip si Alvin, isang madilim na gintong liwanag ang sumilay bago bumalik si Little Gold sa anyong tao na ginamit niya sa Purgatory Battlefield. Isang cute na batang babae na nakasuot ng gininto ang roba ang tumayo sa lugar ng higanteng daga.
Kasunod nito, kumislap ang kanyang mga mata habang nasa sabik na sinasabi, "Kapatid na Alvin, kailan tayo aalis sa Purgatory Battlefield?" Hindi na ako makapaghintay na bumalik sa 10,000 Beast 7 at hanapin sina Little Black at Little White sa Dragon Clan. Tumawa si Alvin. Bakit? Hindi ka na makapaghintay na ipakita ang iyong anyo bilang isang Divine Beast? Nahihiyang tumawa si Little Gold nang mapagtanto niyang naunawaan ni Alvin ang kanyang iniisip. Noong nang unang marinig ni Alvin ang tungkol sa Purgatory Battlefield, dahil sa halos magkapareho nilang pangalan, naisip niya ang Purgatory Pavilion sa Thousand Chains Prison ng Heavenly Pool Palace kahit na wala silang koneksyon sa dalawa. Ang Purgatory Battlefield ay isang larangan ng digmaan ng mga Celestial Lord, at ang katumbas nito para sa mga Celestial Emperor ay tinatawag na Nine Serenities Battlefield. Katulad ng Purgatory Battlefield, maraming tinaguri ang Celestial Emperors ang sumikat noong panahon nila sa Nine Serenities Battlefield. Karamihan sa kanila ay nakilala sa pamamagitan ng pagpatay sa mga makapangyarihang kalaban doon. Sa katunayan, ang kasalukuyang anyo ng banal na halimaw ni Little Gold, ang Nine Depths God Killing Mouse, ay may kaugnayan sa Nine Serenities Battlefield. Ang unang Nine Depths God Killing Mouse na lumitaw sa kasaysayan ng Devata Realms ay isinilang sa Nine Serenities Battlefield. Ang lahat ng impormasyong ito ay lumitaw sa isipan ni Little Gold matapos siyang maging isang Nine Depths God Killing Mouse. Pinangunahan ni Little Gold ang daan at inilabas sina Alvin at Tanya mula sa Purgatory Battlefield patungo sa 10,000 Beasts Heaven na halos puro Celestial Beasts. Little Gold, hindi ka ba muna babalik sa Blood Moon Rage? Natigilan si Alvin nang malaman niyang gusto muna ni Little Gold na pumunta sa angkan ng mga dragon pagbalik nito. Matagal na siyang wala sa 10,000 Beasts Heaven. Hindi ba't hindi nararapat para sa kanya na pumunta sa angkan ng mga dragon bago muna bumalik sa Blood Moon Rage? Bukod dito, sinabi niya sa kanya na tinatrato siya ng Grand Elder ng Blood Moon Ridge na parang tunay niyang apo. Kapatid na Alvin, ayos lang. Pumunta muna tayo sa angkan ng mga dragon bago bumalik sa Blood Moon Rage. Sa oras na ito, wala nang mas mahalaga pa kay Little Gold kaysa sa pagpapasikat kina Little Black at Little White. Di nagtagal, nakarating ang tatlo sa lupain ng angkan na may pinakamahabang kasaysayan sa 10,000 Beasts Heaven. Dahil ipinadala na ni Little Gold sina Little Black at Little White bago pa man sila dumating, naghihintay na ang dalawa sa kanilang pagdating sa labas ng estate. Kapatid na Alvin. Tanya. Halatang tuwang-tuwa si Little White nang makita niya sina Alvin at Tanya. Sa kabilang banda, mas banayad ang reaksyon ni Little Black kahit na nagniningning sa tuwa ang kanyang mga mata. Bago pa man makapagsalita si Alvin, sinabi na ni Little Gold, "Little Black, Little White, bumuti na naman ang lakas ko. Tara na. Maglaban tayo sa training field ng clan ninyo. Sino sa amin ang gusto mong makalaban?" Tumingin si Little White kay Little Gold. Sa kanilang tatlo, si Little Gold ang palaging pinakamahina. "Makikipag-sparring ako sa inyong dalawa ng sabay-sabay." Buong kumpiyansang sabi ni Little Gold. "Nababaliw ka na ba?" Inabot ni Little White ang noo ni Little Gold para hawakan. "Kakaiba. Wala kang lagnat. Hoy!" Hinampis ni Little Gold ang mga kamay ni Little White bago niya hinaila palayo si Little White. "Tara na. Tara na. Bilisan mo." Hindi napigilan ni Alvin ang umiling nang makita ang mga kalokohan ni Little Gold. "Kapatid na Alvin, Tanya, sumama ka sa amin." Sabi ni Little Gold bago siya umalis kasama si Little White. Dahil dito, si Little Black ang nangunguna kina Alvin at Tanya papunta sa training field. Habang naglalakbay sila roon, nakakita sila ng ilang nagpapatrulyang disipulo. Gayunpaman, walang sino man ang nanggugulo sa dalawa dahil kilala nila si Little Black. Di nagtagal, nakarating sila sa training field ng angkan ng dragon. Napakalawak ng training field. May iba pang nakikipaglaban din sa sandaling ito. Ang ilan sa kanila ay lumaban sa kanilang anyong tao, at ang ilan ay lumaban sa kanilang tunay na anyo. Malawak ang sakop ng training arena ng Dragon Clan at marami pang iba ang naglalaban. Ang ilan ay nasa anyong tao at ang ilan ay nasa anyong dragon. Dahil dyan, hindi lang mga tunog ng laban ang maririnig, kundi pati na rin ang mga sigaw ng dragon.
Sa sandaling ito, may sumigaw, "Alvin, Tanya, nandito ka na." Di nagtagal, dumating si Nerissa, ang ikaapat na elder ng angkan ng dragon, hindi nagtagal matapos dumating sina Alvin at Tanya. "Senior." Binati ni Alvin si Nerissa. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Nerissa at nagtanong, "Talaga bang pumunta kayong lahat sa Purgatory Battlefield?" "Oo." Tumanggaw si Alvin. "Hindi pa kami nakakatagal." "Sinundan ka rin ba ni Little Gold?" Tanong ulit ni Nerissa. "Oo." Tumanggo ulit si Alvin. Tumawa si Nerissa habang pinagmamasdan sina Little White at Little Gold na lumilipad sa ere. Siguro ay malaki ang naging unlad ni Little Gold habang nasa Purgatory Battlefield siya. Kung hindi, hindi siya agad pupunta sa Dragon Clan para lang makipaglaban kay Little White. Bagamat napansin ni Nerissa na bumuti na ang kalagayan ni Little Gold matapos makalabas mula sa Purgatory Battlefield, hindi niya pinagsisihan ang pagbabawal kina Little Black at Little Gold na pumunta sa lugar na iyon. Bukod dito, inakala niyang hindi gaanong bumuti ang lakas ni Little Gold. "Nay!" Tawag ng isang tao. Maya-maya pa, may isa pang taong lumitaw. Nang makita ni Alvin ang babaeng may matipunong pangangatawan, nalaman niyang ito ay si Trisha, isang elder ng angkan ng mga dragon. Matapos makipagkita muli kina Little Black, Little White, at Little Gold, marami siyang natutunan mula sa tatlo. Nalaman pa niya kung paano sila napunta sa 10,000 Beasts Heaven. Si Little Gold ay dinala palayo ng isang taong nagngangalang Cherry mula sa Blood Moon Ridge habang sina Little Black at Little White ay dinala palayo ng pinakabatang nakatatanda sa angkan ng dragon noon, si Trisha. Si Trisha ang nag-isang anak ni Gio at Nerissa, ang dakilang matatanda at ang ikaapat na matatanda ng angkan ng dragon. Dahil dito, medyo mataas ang kanyang katayuan sa angkan. Binati ni Trisha at Alvin ang isa't isa pagkatapos ng pagpapakilala ni Nerissa. Kung tungkol naman kay Tanya, tila walang pakialam si Trisha sa kawalang bahala ni Tanya na para bang alam na niya na ganoon din si Tanya. Habang nakatingin si Trisha kina Little White at Little Gold, nakangiti niyang sinabi, "Alvin, malaki na ang improvement ni Little Gold." Tutal, bihira naman siyang humiling na makipag-sparring kina Little White at Little Black. Dati, maraming beses na siyang natalo kay Little White. Dati, tinatanggihan pa nga niya si Little White kapag hinihiling na makipag-sparring. Nang marinig ang mga salita ni Trisha, umiling si Alvin at nakangiting sinabi, hindi nakipaglaban si Little Gold kay Little White. Naguguluhan na tiningnan ni Nerissa at Trisha si Alvin nang sabihin niya, pumunta siya rito para makipaglaban kina Little White at Little Black ng sabay-sabay. Hindi na kailangang sabihin, nagulat ang mag-ina. Sa sandaling ito, sinabi ni Little Gold, "Little Black, bakit ka nakatayo dyan? Halika rito. Gusto kong makipag-away sa inyong dalawa ng sabay-sabay. Kung hindi, hindi ito magiging patas para kay Little White." "Little Gold, kahit na nagkataon lang na nagkaroon ka ng mga engkwentro sa Purgatory Battlefield, hindi mo ba iniisip na masyado kang mayabang?" Ang karaniwang mahinahong si Little White ay nagalit sa kay-abangan ni Little Gold. "Huwag mong kalimutan na dati ay talo ka sa akin palagi. 3,364. Sa huli, si Little White, na nagmatigas na hindi makipagsanib puwersa kay Little Black, ang unang sumalakay. Ang kanyang antas ng pag-unawa sa lalim ng batas ay kapantay ni Little Gold, at halos pareho rin ang kanilang mga cultivation base. Dati, may kalamangan siya kay Little Gold dahil sa kanyang tunay na anyo na isang dragon. Dahil dito, si Little Gold ay walang kapantay para sa kanya noon. Natural lang, hindi ito nangangahulugan na mas mahina o mas mahina ang talento ni Little Gold. Ang pagkakaiba lang ng lakas sa kanilang tunay na anyo ang nakaapekto rin sa kanilang mga laban sa anyong tao. Boom! Itinulak ni Little White ang dalawang kamay niya habang gumagalaw, naglalabas ng nakakatakot na puting enerhiya kay Little Gold. Ang kanyang mga galaw ay napakaganda na para siyang isang immortal na bumaba mula sa kalangitan. "Little White, wala kang laban sa akin," walang takot na sabi ni Little Gold nang harapin ang matinding atake ni Little White. "Ikaw. Nakalusot ka na at naging isang 10 Directions Celestial Lord stage." Naging seryoso ang ekspresyon ni Little White.
Dati, pareho sila ng cultivation bases, pero ngayon ay nalampasan na siya ni Little Gold matapos maging isang 10 Direction Celestial Lord. Gayunpaman, dahil sa kanyang kalamangan bilang isang dragon, ang kanyang lakas ay dapat nakapantay ni Little Gold. Dahil dito, nalito siya nang makita niyang casual na naitatiboy ni Little Gold ang kanyang mga atake. Mas malakas na ngayon ang lakas niya kaysa dati, pamilyar na pamilyar si Little White sa lakas ni Little Gold noon, at alam niyang mas malakas na ngayon si Little Gold kaysa dati. Swoosh! Swoosh! Pagkatapos ng ilang palitan pa, nagsimulang mahulog sa isang hindi magandang posisyon si Little White. Bagamat hindi pa siya nakakabalik sa kanyang tunay na anyo, lumalaban pa rin siya gamit ang kanyang buong lakas sa kanyang anyong tao. Sa kabilang banda, tila hindi rin apektado si Little Gold sa laban. Halatang hindi naman talaga siya lumabas. Umungol. Sa sandaling ito, sa wakas ay bumalik na sa kanyang tunay na anyo si Little White. Isang puting 9-clawed Divine Dragon na tila nagniningning sa isang banal na liwanag. Walang silbi. Hindi nawala ng pag-asa si Little Gold. Naglabas siya ng mas maraming lakas at madaling natalo si Little White sa susunod na galaw. Nang makita ito, si Nerissa, ang ika-4 na elder ng angkan ng dragon, na nakatayo sa tabi ni Alvin ay nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat na parang may naramdaman siya. Ang batang ito ay umunlad ng husto. Nay, parang. Sabi ni Trisha. Ramdam din niya ang pagbabago kay Little Gold. Nakita niyang tumango ang kanyang ina, kinumpirma ang kanyang iniisip. Naramdaman din ni Little Black na nakatayo malapit na may mali. Isang pambihirang ekspresyon ng pagkagulat ang makikita sa kanyang karaniwang walang ekspresyong mukha. Kung hindi siya babalik sa kanyang tunay na anyo, hindi siya sigurado kung matatalo niya si Little White sa kanyang tunay na anyo. Gayunpaman, hindi man lang bumalik si Little Gold sa kanyang tunay na anyo, ngunit napigilan niya si Little White. Nangangahulugan ito na hindi lamang mas malakas si Little Gold kaysa kay Little White ngayon, kundi mas malakas din siya kaysa sa kanya. Sa sandaling ito, lumingon si Nerissa upang tingnan si Little Black ng may kahulugan. Walang sabi-sabi, lumipad si Little Black upang makipagtulungan kay Little White. Gayunpaman, si Little Gold na hindi pa nakakabalik sa kanyang tunay na anyo ay maaari pa ring makipaglaban kay Little White na nakabalik na sa kanyang tunay na anyo at kay Little Black na nasa kanyang anyong tao. Ang galing nito! Masayang tumawa si Little Gold na may bahid ng kasiyahan, nasisiyahan sa laban. Dati, hindi siya naging sapat na malakas para talunin sina Little Black at Little White. Sa tuwing umuusad siya, umuusad din sila, dahilan para matalo siya. Gayunpaman, ngayon, nagsanib puwersa silang dalawa, ngunit hindi pa rin nila siya matatalo. Bukod dito, hindi pa rin siya nakakabalik sa kanyang tunay na anyo. Little Gold, paano ka biglang bumuti ng ganito? Hindi makapaniwalang tanong ni Little White. Ano ang nangyari at tumaas ng ganito ang lakas ni Little Gold? Hindi ito isang normal na pagbuti. Lahat ng ito ay salamat sa Purgatory Battlefield, mayabang na sabi ni Little Gold. Ang larangan ng digmaan sa Purgatorio. Natigilan si Little White. Sa sandaling ito, sumingit si Nerissa, Little Black, bumalik ka sa tunay mong anyo. Sa puntong ito, alam din ni Little Black na mahihirapan silang talunin si Little Gold kung hindi siya babalik sa kanyang tunay na anyo kahit na makipagsanib puwersa pa siya kay Little White. Sa isang kisap mata lamang, nagiba ang anyo niya at naging isang itim na 9-clawed Devil Dragon na tila kabaligtaran ng tunay na anyo ni Little White. Nako, sa wakas ay bumalik ka na sa tunay mong anyo. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Little Gold. Patuloy siyang lumaban sa kanyang anyong tao, at habang tumatagal, nagsimula siyang makaramdam ng kirot. Panahon na para magseryoso. Tapusin na natin ito, sabi ni Little Gold habang natatawa. Sa ilalim ng mapagmasid na mga titig ni na Munting Puti at Munting Itim, si Munting Ginto ay nagpalit ng anyo at naging isang napakalaking gininto ang daga na may mapupulang mga mata at matutulis na kuko at pangil. Hindi pamilyar ang dalawa sa anyong ito. Munting Itim, kunin mo ito. Sabi ng daga bago sumugod patungo sa itim na dragon na parang gininto ang kidlat. Sa kabila ng kanyang laki, ang kanyang bilis ay napakabilis. Putok. Bago pa man makapag-react si Little Black, pinalipad siya ni Little Gold at sinampal.
Mabigat ang pagkakabagsak niya sa gilid ng training field. Ang momentum ang dahilan kung bakit siya nadula sa lupa ng ilang sandali bago siya tumigil. Munting puti. Nang akmang kikilos na ang puting dragon, ang higanteng daga ay sumugod ng napakabilis. Marahil, nahuli si Little Black na hindi handa sa naunang pag-atake ni Little Gold, ngunit handa na si Little White sa sandaling ito. Gayunpaman, wala itong saysay. Putok. Hinampis ni Little Gold si Little White gamit ang kanyang mga paa, dahilan para mapatalsik pabalik si Little White. Kasunod nito, mayabang niyang sinabi, "Little Black, Little White, hindi ka sapat na malakas para talunin ako." Masyadong kumpiyansa si Little Gold, nakangising sabi ni Alvin habang umiiling. Sa kabilang banda, hindi pa nakakabawi sina Nerissa at Trisha mula sa pagkabigla. Tila natigilan sila nang makita nila ang tunay na anyo ni Little Gold. Natulalang tanong ni Trisha, "Inay, iyan po ang Nine Depths God-Killing Mouse, di ba?" "Oo." Tumanggaw si Nerissa. Ang Nine Depths God-Killing Mouse, na kilala rin bilang mga God Killer, ay kasing sikat ng Ten-Clawed Divine Dragon. Nang maging Diyos ito, hindi na ito kayang tapatan ng mga ordinaryong Diyos. Sa katunayan, hindi tulad ng kanyang dating anyo, ang kasalukuyang anyo ni Little Gold ay masasabing mas nakahihigit sa Ten-Clawed Divine Dragon sa ilang aspeto. Natural, hindi ito nangangahulugan na ang Nine Depths God-Killing Mouse ay mas nakahihigit sa Ten-Clawed Divine Dragon sa kabuuan. Samantala, ang iba pang nakikipaglaban sa paligid ay tumigil sa kanilang ginagawa at tumingin sa malaking gininto ang daga sa ere. Marami sa kanila ang naghinala na ito ay isang banal na halimaw. Isa ba iyan sa mga di-divine na halimaw? Kailangan nga. Kung hindi, paano nito madaling matatalo ang dalawang Nine-Clawed Divine Dragon? Tama. Isa lamang siyang 10 Directions Celestial Lord, ngunit hindi pa rin siya matatalo ng dalawang 9 Palaces Celestial Lords matapos silang magsanib puwersa. Imposibleng hindi siya isang Divine Beast. Gayun din, nagulat din sina Little Black at Little White. Walang nakakaalam ng lakas ni Little Gold kaysa sa kanila. Kung hindi siya mag-evolve at maging isang Divine Beast, hindi niya sila kayang talunin. Munting itim, munting puti, bibigyan kita ng pagkakataon. Pagsamahin ang iyong mga atake. Nakangiting sabi ni Munting Ginto. Kambal sina Munting Itim at Munting Puti at may matibay na ugnayan. Kaya naman, nang pagsamahin nila ang kanilang atake, hindi ito kasing simple ng isa dagdagan ng isa ay katumbas ng dalawa. Tara na. Sumulyap si Little White kay Little Black. Nagkaroon ng pahiwatig ang dalawa at lumipad palapit bago sabay-sabay na inatake si Little Gold. Umungol. Bagamat malakas ang magkasanib na atake ni na Little Black at Little White, ibinuka ni Little Gold ang kanyang bibig at madaling nilamon ang kanilang atake. Tila umumbok ang kanyang tiyan ng ilang sandali bago ito biglang yupi muli. Kasabay nito, nagsimulang lumabas ang maliliit na pagsabog ng enerhiya mula sa kanyang katawan na parang dumighay siya upang maglabas ng gas, o sa kasong ito, upang ilabas ang ilan sa labis na enerhiyang kanyang nilamon. Napalunok ang mga nanunood habang nilalamon ng kilabot ang kanilang mga katawan. Anong klaseng banal na halimaw ito? Siya ang kahangahangang disipulo mula sa Blood Moon Ridge, di ba? Napakasama nito. Naaalala ko na hindi pa siya nanalo sa laban ni Little White noon. Ngayon, hindi lang niya natalo si Little White, kundi nagawa pa niyang talunin si Little Black, na mas malakas kaysa sa kanyang kapatid, at si Little White matapos silang magsanib puwersa. Naaalala ko na hindi ganito ang anyo niya dati. Siguro ay nag-ebolusyon na siya. 3,365. Natural na nagalit sina Little White at Little Black nang hindi nila matalo si Little Gold matapos magsanib puwersa. Ang kanilang kaibigan na palaging mas mahina kaysa sa kanila ay hindi mas malakas kaysa sa pinagsamang lakas ng kanilang dalawa. Medyo komplikado ang kanilang pakiramdam. Tunay silang masaya para sa kanya, ngunit kasabay nito, nalulungkot sila na sila ay mahina. Bumantong hininga si Little White bago nagtanong ng may kuryosidad, "Little Gold, hindi ko inaasahan na mag-e-evolve ka ng ganito kabilis bilang isang Divine Beast. Ano ang tawag sa iyong anyo?" "Ang Nine Depths God-Killing Mouse." Nakangiting sagot ni Little Gold.
Isang maliit na kaguluhan ang sumiklab sa training field nang marinig ng iba ang mga salitang ito. Napansin na nila kanina na si Little Gold ay nag-evolve na at naging isang divine beast, ngunit hindi nila nakilala ang kanyang anyo. Natural lamang na nagulat sila nang malaman nilang isa siyang Nine Depths God-killing mouse na isa sa mga nangungunang divine beast. Ang Nine Depths God-killing mouse. Ang nagtatag ng Blood Moon Ridge ay isa ring Nine Depths God-killing mouse, hindi ba? Tama. Ang kasalukuyang pinuno ng Blood Moon Ridge ay direktang inapo ng nagtatag. Isipin na ang pangalawang Nine Depths God-killing mouse ay lumitaw sa Blood Moon Ridge. Katulad ng iba, nagulat din si Little White. Little Gold, nag-evolve ka na ba bilang isang Nine Depths God-killing mouse? Bago pa makasagot si Little Gold, sumingit si Nerissa, ang ika-4 na Elder ng Dragon. Little Gold, nakapaglakbay ka na. Magpahinga muna tayo bago kayo magpatuloy sa pag-uusap. Pinutol ni Nerissa ang usapan dahil natatakot siyang baka ang mga miyembro ng angkan ng dragon ay padalos-dalos na pumasok sa Purgatory Battlefield kung malalaman nilang doon nag-evolve si Little Gold. Bilang isang elder ng angkan ng dragon, natural lang na ayaw niyang mangyari iyon. Bukod dito, mas nag-aalala pa siya na baka matukso sina Little Black at Little White na pumasok sa Purgatory Battlefield. Sa kasamaang palad, matapos ilabas ni Nerissa ang lahat at ayusin ang mga matutuluyan para kay Little Gold at sa iba pa, hindi nakalimutan ni Little Gold na ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Sabi ni Little Gold, tulad ng nahulaan mo, nag-evolve ako sa Purgatory Battlefield. Napakaswerte ko na nakatagpo ako ng Turquoise Water Divine Tiger. Matapos itong mapatay ni Brother Alvin, nilamon ko ito at hinigop ang blood chi nito para mag-evolve bilang isang divine beast. Walang itinago si Little Gold kina Little White at Little Black kahit na naroon si Nerissa. Tutal, alam niyang hindi siya sasaktan ni Nerissa. Bukod pa rito, ang angkan ng dragon at ang angkan ng White Tiger ay walang gaanong, kung mayroon man, na mga sangandaan. Turquoise Water Divine Tiger. Gulat na bulalas ni Nerissa at Little White. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Little Black dahil hindi pa niya naririnig ang tungkol sa Turquoise Water Divine Tiger. Gayunpaman, hindi mahirap para sa kanya na hulaan na ang Turquoise Water Divine Tiger ay isang divine beast. Kung hindi, paano mag-e-evolve si Little Gold bilang Nine Depths God-killing mouse pagkatapos itong lumunin? Hindi ko alam na may lumitaw na Turquoise Water Divine Tiger sa White Tiger Clan. Talagang itinago nila ng mabuti ang pag-iral nito. Sabi ni Nerissa. Natural niyang alam na ang Turquoise Water Divine Tiger ay kasing halaga ng 10-clawed Divine Dragon sa Dragon Clan. Kasunod nito, gulat din siyang tumingin kay Alvin. Hindi niya inaasahan na kaya nitong pumatay ng isang Divine Beast. Gayunpaman, hindi niya naisip na kakaiba ito matapos niyang maalala na nagawa nitong saktan ang isang may titulong Celestial Emperor ng Heavenly Pool Palace. Tutal, gaano man kalakas ang Turquoise Water Divine Tiger na iyon, isa itong 10 Direction Celestial Lord. Kahit na mayroon itong Divine Artifact, ang lakas nito ay maihahambing sa isang ordinaryong Celestial Emperor. Dahil dito, hindi nakakagulat na nagawa itong patayin ni Alvin. Maya-maya, nakasimangot na sabi ni Nerissa, Little Gold, napakapabaya mo. Hindi mo dapat basta-basta isiniwalat ang tunay mong anyo sa training field. Malamang ay kumalat na ang balita tungkol sa prodigy mula sa Blood Moon Ridge na nag-evolve at naging Nine Depths God-killing mouse. Isang nag-aalalang ekspresyon ang makikita sa mukha niya nang matapos siyang magsalita. Hindi maintindihan ni Alvin kung bakit nag-aalala si Nerissa. Bago pa siya makapagtanong, nagpatuloy si Nerissa sa pagsasalita kay Little Gold ng may seryosong ekspresyon, maraming kaaway ang naranasan ng Blood Moon Ridge nitong mga nakaraang taon. Dati, walang awang inaatake nila ang mga disipulo ng Blood Moon Ridge sa sandaling makasalubong nila ang mga ito. Ngayong nag-evolve ka na bilang Nine Depths God-killing mouse, sinira mo ang balanse sa pagitan ng Blood Moon Ridge at ng mga kalaban nito. Kapag nalaman nilang isa kang Nine Depths God-killing mouse, sa tingin mo ba hahayaan ka nilang mabuhay? Lalo na't alam nilang kapag lumaki ka na sa iyong kapangyarihan, ang iyong lakas ay magiging banta sa kanila dahil madali mong malipol ang kanilang mga angkan.
Kung ako ang tatanungin mo, kapag natanggap nila ang balita tungkol dito, tiyak na magpapadala sila ng mga tao para patayin ka habang naglalakbay ka pabalik sa Blood Moon Ridge. Nagpadala na ako ng mensahe sa matandang lalaki para ipaalam sa pinuno ng Blood Moon Ridge ang bagay na ito, patuloy ni Nerissa. Sumagot ang matandang lalaki at sinabi sa akin na hinihiling ng pinuno ng Blood Moon Ridge sa angkan ng dragon na alagaan ka ng ilang araw. Personal kanyang sasamahan pabalik sa Blood Moon Ridge. Sa susunod na mga araw, manatili ka sa angkan ng dragon at huwag umalis sa lupain, naiintindihan mo. Opo, Elder Nerissa. Mabilis na sagot ni Little Gold na may pag-aalinlangan. Makikita sa mga mata niya ang takot. Hindi niya pinag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay gaya ng dati at muling nasangkot sa gulo dahil gusto niyang magpasikat kina Little White at Little Black. Kasabay nito, naging seryoso rin ang ekspresyon ni Alvin. Hindi niya inakalang magkakaroon ng ganitong kahihinatnan ang mga ginawa ni Little Gold. Sa mga sumunod na araw, sinamahan ni Alvin si Little Gold at nanatili rin sa ari-arian ng angkan ng dragon habang hinihintay niya ang pinuno ng Blood Moon Ridge na ihatid siya pabalik. Kaya naman, nakilala rin niya ang pinuno ng Blood Moon Ridge pagdating niya sa ari-arian ng angkan ng dragon. Si Yandel Hunt, ang pinuno ng Blood Moon Ridge, ay isang binata na nakasuot ng mapupulang mahabang damit. May bakas ng apoy sa kanyang glabela na tila buhay. Sa malapitang pagtingin, makikita ang sumasayaw na apoy. Siya ay napakagwapo at may pares ng kumikinang na mga mata na tila kidlat ang kumikislap sa mga ito. Ang kanyang walang pidgel na aura ay nagmukha siyang isang cultivator na walang sekta kaysa sa pinuno ng isang malaking angkan. Gayunpaman, walang duda na ang kanyang aura, walang pidgel man o hindi, ay nakakaramdam ng nakakatakot na mabangis at maringal. Nang makita ni Yandel si Little Gold, tumawa siya at buong pagmamahal na sinabi, "Little Gold, hindi ko inaasahan na mag-evolve ka at magiging 9 Depths God-killing mouse. Gusto ko sanang imbitahan ang Grand Elder na samahan ako rito, pero nasa closed door cultivation siya. Tiyak na magiging proud at matutuwa siya kapag nalaman niyang nag-evolve ka na." Karaniwang malayo si Yandel. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malaking ngiti ang makikita sa kanyang mukha. Mukha siyang isang bagong ama na labis na nabibigatan sa emosyon sa sandaling ito. Nagmamadaling sinabi ni Little Gold, "Hindi ko magagawa iyon kung wala si Brother Alvin. Kung wala ang tulong niya, hindi ako makakapag-evolve bilang isang divine beast sa Purgatory Battlefield." Gulat na lumingon si Yandel kay Alvin. Lalong nagulat siya nang makita niya si Tanya. Isa ka ring banal na halimaw. Si Tanya ay isang 1,000 Phantom's Ice Fox na lumilitaw lamang ng isang beses sa loob ng 1,000,000 taon sa Phantom Fox Clan, sabi ni Little Gold. "Nakikita ko." Tumango si Yandel bago niya ibinaling ang kanyang atensyon kay Alvin at sinabing, "Salamat sa pagtulong kay Little Gold na umunlad." Umiling si Alvin at sumagot, parang nakababata kong kapatid si Little Gold. "Natural lang na tulungan ko siya. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Gayunpaman, malaki ang kahulugan nito sa amin. Tiyak na aakayin tayo ni Little Gold sa matataas na antas sa hinaharap ngayong isa na siyang 9 Depths God-killing mouse. Sa wakas ay mababawi na rin ng Blood Moon Ridge ang dating luwalhati nito," sabi ni Yandel na may mga matang nagniningning sa pag-asa. "Noong nakaraan, nasa tugatog ang Blood Moon Ridge noong nabubuhay pa ang aking ninuno, ang 9 Depths God-killing mouse. Kahit ang mga Heavenly Emperor ng Devata Realms ay hindi basta-basta gagahasain ang aming Blood Moon Ridge noong panahong iyon. Sa huli, hinamon pa ng aking ninuno ang Heavenly Emperor ng 10,000 Beasts Heaven noong panahong iyon at pinatay siya, at naging bagong Heavenly Emperor ng 10,000 Beasts Heaven. Nakalulungkot na matapos mapunta ang nagtatag ng Blood Moon Ridge sa isang kaharian ng mga Diyos, nagsimulang bumagsak ang Blood Moon Ridge. Kung wala ang 9 Depths God-killing mouse, natural na humina ang kanilang lakas. Bukod sa lakas, wala ni isa sa kanila ang mahusay na mga strategist tulad ng nagtatag. Kaya naman, habang lumilipas ang panahon, lalong lumalayo ang Blood Moon Ridge sa kanilang maluwalhating mga araw. Ngayong lumitaw ang isa pang 9 Depths God-killing mouse, ito ay isang senyales na ang Blood Moon Ridge ay pabalik na sa tuktok. Nakahinga ng maluwag si Yandel. Mabuti na lang at walang puot sa pagitan ng angkan ng dragon at ng Blood Moon Ridge at maganda ang relasyon ng Little Gold sa dalawang maliliit na anak ng angkan ng dragon.
Kung hindi, malamang hindi mabubuhay si Little Gold. Hindi na kailangang sabihin pa kung ang Dragon Clan at ang Blood Moon Ridge ay may hindi magandang samahan, si Little Gold ay mamamatay na sana pagkatapak niya sa lupain ng Dragon Clan. Kaya naman, tumingin si Yandel Hunts Alvin kay Gio, ang dakilang elder ng angkan ng dragon, at same time na nagsabi, "Salamat, Elder Gio. Malaki ang utang na loob sa iyo ng Blood Moon Ridge. Salamat sa pag-aalaga mo kay Little Gold nitong mga nakaraang araw." 3,366. Pinuno Hunts, masyado kang magalang. Umiling si Gio at ngumiti. Si Little Gold ay matalik na kaibigan nina Little Black at Little White. Natural lamang na aalagaan siya ng angkan ng dragon. Plano mo bang umalis ngayon o plano mo bang manatili rito ng ilang sandali? Bilang Grand Elder ng angkan ng mga dragon, natural lang na alam ni Gio na ginawang kaaway ng Blood Moon Ridge ang maraming puwersang nasa antas langit sa 10,000 Beasts Heaven. Maaaring walang problema ang Blood Moon Ridge sa pagharap sa isa o dalawang puwersang nasa antas langit, ngunit paano kung ang lahat ng puwersang nasa antas langit na ito ay magtulungan? Ang paglitaw ng isang Nine Depths God-killing mouse na nagbabanta sa kaligtasan ng mga puwersang ito ay tiyak na mag-uudyok sa kanila na magtulungan. Kung siya ang nasa kanilang kalagayan, gagawin niya ang lahat ng kailangan para patayin si Little Gold para matiyak ang kaligtasan ng kanyang angkan. Babalik kami agad, sagot ni Yandel. Pinakamabuti para sa kanya na ibalik si Little Gold sa Blood Moon Ridge sa lalong madaling panahon. Ilang tao ang isinama mo? Tanong ni Gio. Dinala ko ang ating dalawang tagapangalaga, ang pangalawang elder, at ang pangatlong elder, sagot ni Yandel. Tumango si Gio. Sa sandaling ito, umalangaw ang boses ni Little White sa tainga ni Alvin. Kapatid na Alvin, ang pinuno ang pinakamalakas sa Blood Moon Ridge, kasunod ang dalawang tagapangalaga, ang Grand Elder, ang Second Elder, at ang Third Elder. Tila bukod sa Grand Elder, walang itinira ang pinuno at dinala ang lahat ng mga piling tao mula sa Blood Moon Ridge dito. Nakikita ni Alvin na talagang inuuna ni Yandel ang kaligtasan ni Little Gold batay sa mga taong dinala niya sa Dragon Clan. Maya-maya, nagtanong siya ng may kuryosidad sa pamamagitan ng voice transmission, dahil napakaraming eksperto ang kasama niya, ibig sabihin ba nito ay napakalakas ng mga kalaban ng Blood Moon Ridge? Paliwanag ni Little White, bukod sa mga ordinaryong puwersa, ang Blood Moon Ridge ay may kalaban sa ilan sa mga nangungunang puwersang nasa antas ng langit sa 10,000 Beast Heaven. Pagkatapos, mayroon ding mga puwersang nasa antas ng langit tulad ng Heavenly 8 Clan, Water Phoenix Clan, at Rock Clan na may lakas na halos kapantay ng Blood Moon Ridge. Tiyak na gagawin ng lahat ng puwersang ito ang lahat ng pagsisikap sa pagpatay kay Little Gold kapag nalaman nilang siya ang Nine Depths God-killing mouse. Kung ang nagtatag ng Blood Moon Ridge ay hindi umalis patungo sa isang Realm of Gods, ang kasalukuyang Heavenly Emperor ng 10,000 Beasts Heaven ay magiging kapantay niya. Sa ganitong lakas, maiisip mo kung gaano sila natatakot na si Little Gold ay lumago sa kanyang mga kapangyarihan. Kaya naman, hindi nila siya hahayaang mabuhay kahit ano paman. Hindi ba sila natatakot na ang nagtatag ng Blood Moon Ridge ay maghihiganti sa kanila dahil sa pagpatay sa isang Nine Depths God-killing mouse mula sa Blood Moon Ridge? Tanong ni Alvin. Siyempre hindi. Umiling si Little White. Walang garantiya na babalik ang tagapagtatag sa 10,000 Beast Sect. Higit sa lahat, kahit bumalik siya, hindi siya papayagang makialam dahil sa mga patakaran. Kung makialam siya, maaaring bumalik din ang mga powerhouse mula sa ibang puwersa mula sa Realms of Gods. Magiging isang mabisyo na siklo ng paghihiganti ito sa oras na iyon. Tumango si Alvin, naliwanagan. Matapos siyang ipakilala ni Little Gold kay Yandel, sinabi niya, "Senior." Dahil tinulungan ni Alvin si Little Gold, natural lang na hindi nag-arte si Yandel sa harap ni Alvin. Ano iyon? Walang paligoy-ligoy na tanong ni Alvin, "Senior, sigurado ka bang ligtas mong maibabalik si Little Gold sa Blood Moon Ridge?" Bahagyang nagulat si Yandel sa tanong ni Alvin. Maya-maya, umiling siya. Hindi ko masasabing 100% akong sigurado. Tutal, hindi natin alam kung ilang tao ang ipapadala ng mga puwersang iyon o kung nagsanib puwersa sila para patayin si Little Gold. Kaya hindi garantisado na makakabalik ng ligtas si Little Gold sa Blood Moon Ridge.
Bahagyang kumunat ang noo ni Alvin. 70% akong may kumpiyansa sa ating tsansa, buntong hininga ni Yandel. 70%. Umiling si Alvin at seryosong sinabi, Senior, kung hindi ka 100% kumpiyansa, mas gugustuhin ko pang hindi umalis si Little Gold. Para ko na siyang nakababatang kapatid, at ayokong sumugal sa buhay niya. Naiintindihan ko ang mga alalahanin mo, sabi ni Yandel, gayunpaman, mas makabubuti para kay Little Gold na bumalik sa Blood Moon Ridge sa lalong madaling panahon ngayong isa na siyang 9 Depths God-killing mouse. Mas mababa pa ang tsansa niyang mabuhay kung hindi siya babalik sa Blood Moon Ridge. Base sa mga sinabi ni Yandel, halatang determinado siyang sumugal at ibalik si Little Gold sa Blood Moon Ridge ngayon. Sa sandaling ito, sinabi ni Little Gold sa pamamagitan ng voice transmission, kapatid na Alvin, kung maaari ayoko nang bumalik sa Blood Moon Ridge. Pakiramdam ko ay ikulong ako ng pinuno pagbalik ko. Hindi sumagot si Alvin kay Little Gold. Sa halip, sinabi niya kay Yandel, kung may tiwala ka sa akin, mas malaki ang tiwala ko sa kaligtasan ni Little Gold. Nagliwanag ang mga mata ni Yandel. Ano ang plano mo? Bagamat maaaring gumana rin ito kung patuloy na mananatili si Little Gold sa angkan ng mga dragon, hindi nito malulutas ang problema. Hindi, wala akong planong manatili siya sa angkan ng mga dragon. Umiling si Alvin. Kung hindi ako nagkakamali, plano mong gamitin ang transportation formation sa angkan ng mga dragon na magdadala sa iyo sa isang lugar malapit sa Blood Moon Ridge. Gayunpaman, malamang na naghihintay na ang iyong mga kaaway para tambangan ka doon. Plano kong isama siya sa akin sa ibang Devata Realm. Aling Devata Realm? Nagulat si Yandel. Hindi ko ito maabala na ibunyag ito sa iyo ngayon. Gayunpaman, masisiguro ko sa iyo na ligtas ko siyang maibabalik sa Blood Moon Ridge. Mas makakabuti kung mas kaunti ang nakakaalam tungkol dito. Ano sa palagay mo, Senior? Nag-isip sandali si Yandel bago umiling. Naniniwala akong mabuti ang iyong mga intensyon, ngunit paano kung makatagpo ka ng panganib sa kabilang Devata Realm? Bukod dito, tulad ng sinabi mo, ang mga taong iyon ay mag-aabang malapit sa Blood Moon Ridge. Kapag ibinalik mo siya sa Blood Moon Ridge, makakasalubong mo pa rin sila. May punto ka, pero, gaano katagal maghihintay ang mga powerhouse sa labas ng Blood Moon Ridge? Pagkatapos ng isang panahon, sigurado akong karamihan sa kanila ay aalis din, sabi ni Alvin, sa oras na iyon, magpapadala kami sa iyo ng mensahe at maaari mong pamunuan ang mga powerhouse mula sa Blood Moon Ridge para harangin kami. Sa oras na iyon, hindi na natin kailangang harapin ang napakaraming kalaban. Bukod dito, magagarantiya ko na si Little Gold ay 100% ligtas kasama ko. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Muling natahimik si Yandel. Naniniwala siya sa sinseridad ni Alvin, ngunit hindi siya lubos na kumpiyansa na mapapanatiling ligtas ni Alvin si Little Gold. Pinuno, sabi ni Little Gold sa sandaling iyon, gusto kong sumama kay Brother Alvin. Magkikita tayong muli sa Blood Moon Ridge. Nakita ni Yandel ang matibay na determinasyon sa mga mata ni Little Gold kaya't pumayag na lamang siya sa kahilingan nito. Pagkatapos, sinabi niya kay Alvin, kung may uuwi mo nang ligtas si Little Gold, magkakaroon ng utang na loob sa iyo si Blood Moon Ridge. Senior, masyado kang magalang. Gaya ng sabi ko, parang kapatid ko na si Little Gold. Gagawin ko ang lahat para mapanatili siyang ligtas. Pagkatapos umalis ni Yandel, naghanda si Alvin na umalis kasama sina Tanya at Little Gold. Dahil mahigpit na protektado sina Munting Itim at Munting Puti, hindi sila makaalis sa angkan ng mga dragon. Mabigat lamang ang kanilang loob na panoorin ang pag-alis ng tatlo. Kapatid na Alvin, saan tayo pupunta? Mausisang tanong ni Little Gold. Nag-iisang mapang wasak na langit, sagot ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission upang maiwasang marinig. Nag-iisang mapang wasak na langit. Pagkaraan ng maikling panahon, nakarating ang tatlo sa Cloud Platform Mansion sa Solitary Destructive Territory ng Solitary Destructive Heaven. Ang Cloud Platform Mansion ay matatagpuan malapit sa Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven. Senior Chris, nandito na ako. Pagdating ni Alvin sa Solitary Destructive Heaven, agad na nagpadala ng mensahe si Alvin kay Chris.
Napagdesisyonan niyang dalhin si Little Gold sa Solitary Destructive Heaven dahil nagpadala si Chris ng mensahe para pumunta sa Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven dahil siya ang tunay na disipulo na matagal nang hinahanap ng kanilang Heavenly Emperor. 3,367 sa angkan ng mga dragon sa langit ng 10,000 halimaw. Malinaw na nalulungkot sina Little Black at Little White habang pinapanood nila sina Alvin, Tanya, at Little Gold na umalis. Kung maaari lang, gusto rin nilang umalis kasama ang tatlo. Bumalik na tayo, tawag ni Little Black kay Little White. Alam niyang wala na silang magagawa. Bagamat wala sina Nerissa at Gio, ang ika-4 na elder at ang dakilang elder ng angkan ng dragon, nagbabala ang elder na nagbabantay sa transportation formation na huwag tumakas. Sabi ni Little White sa pamamagitan ng voice transmission, Little Black, dapat sana ay kasama natin si Brother Alvin sa Purgatory Battlefield. Tingnan mo ang pag-unlad ni Little Gold pagkatapos makapasok sa Purgatory Battlefield. Baka naging 10 Clawed Divine Dragons din tayo kung sumama tayo sa kanila. Little White, nakalimutan mo na ba na espesyal ang konstitusyon ni Little Gold? Kahit na maaaring mas lumakas tayo kung papasok tayo sa Purgatory Battlefield, magiging mahirap para sa atin na umunlad at maging 10 Clawed Divine Dragons doon, sabi ni Little Black habang umiiling. Si Little Gold ay isang uri ng Celestial Beast na maaaring mag-evolve sa pamamagitan ng paglamon sa iba pang Celestial Beasts o Divine Beasts. Bagamat maaaring lamon din nina Little Black at Little White ang iba pang mga halimaw, kailangan nilang lamonin ang tig-iilang Divine Beasts para mag-evolve bilang 10 Clawed Divine Dragons. Ito ay dahil si Little Gold, bilang isang Celestial Rodent, ay kayang i-maximize ang asensya ng halimaw na kanyang nilamon para matulungan siyang mag-evolve. Dahil dito, hindi nagsisisi sina Nerissa na hindi pumasok sina Little Black at Little White sa Purgatory Battlefield. Tutal, halos imposible para sa kanila na makaharap ang napakaraming Divine Beast sa Purgatory Battlefield. Bukod dito, kahit na malaki ang posibilidad na mag-evolve ang mga maliliit, hindi pa rin hahayaan ng Dragon Clan na sumugal ang dalawa. Tutal, kahit na maaaring mas matagal pa, sa huli, tiyak na magiging 10 Clawed Divine Dragons ang dalawa. Dahil mahalaga ang 10 Clawed Divine Dragon sa kinabukasan ng Dragon Clan, hindi hayaan ng mga matataas na miyembro ng Dragon Clan na sumugal ang dalawa kahit kaunti. Tama ka. Kahit noon pa man, ang cultivation base ni Little Gold ay dating mas mababa ng isang antas kaysa sa atin, ngunit nalampasan na niya tayo ngayon. Sabi ni Little White, halatang ayaw sumuko, bakit hindi tayo tumakas? Tumakas. Umiling si Little Black at bumantong hininga. Hindi ba't sinubukan natin iyon noong gusto nating sundan si Brother Alvin sa Purgatory Battlefield? Dahil ang ika-4 na elder at ang dakilang elder ay patuloy na nagbabantay sa atin, wala tayong pagkakataon. Kinausap pa nila ang pinuno ng angkan. Nagutos ang pinuno ng angkan na bantayan tayo ng lahat. Sino mang mabaygo at hahayaang makatakas tayo sa ilalim ng kanilang pagbabantay ay parurusahan. Sa tingin mo ba ay makakatakas tayo sa ganitong mga sitwasyon? Tama ka. Tumanggaw si Little White. Pagkatapos, lumiwanag ang kanyang mga mata habang sinasabi, kung gayon, kapag dumating si Brother Alvin sa Solitary Destructive Heaven, iimbitahan niya tayo sa ilalim ng pangalan ng Heavenly Emperor. Bago umalis si Alvin sa angkan ng mga dragon, ipinaalam na niya kina Little Black at Little White ang kanilang destinasyon. Nang panahong iyon, nakiusap si Little White kay Alvin na hilingin sa Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven na imbitahan sila. Dahil nag-aalala ang angkan ng mga dragon tungkol sa kanilang kaligtasan, hindi dapat magkaroon ng problema sa pagbisita sa Heavenly Palace sa Solitary Destructive Heaven. Kung tutuusin, ang Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven ay mas ligtas pa kaysa sa angkan ng mga dragon. Sana nga. Tumanggo si Little Black. Pagkatapos, sinabi niya, hindi ko inaasahan na ang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven ay taga-roon din sa lugar na ito. Bukod dito, siya rin ang master mula sa 7 Absolute Sect na hindi pa nakikilala ni Brother Alvin. Tuwang-tuwa na sabi ni Little White, medyo nasasabik akong makilala si Heavenly Emperor Berting na balitaan kung natalo niya ang ating clan leader na mas malakas kaysa sa Grand Elder. Hindi ito ang unang pagkakataon na binisita ni Alvin ang palasyo ng langit ng nag-iisang mapangwasak na langit.
Gayunpaman, napahinto siya sa pasukan kanina. Sa pagkakataong ito, si Chris, ang emperador ng Jade Bow Celestial, ay naghihintay sa kanya sa pasukan kasama ang isang matangkad at maskuladong lalaking nasa katanghaliang gulang na may makapal na balbas. Nandito na siya. Nagliwanag ang mga mata ni Chris nang makita niya ang figure ni Alvin sa malayo. Sinabi niya sa may balbas na lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa harap niya na parang bundok, panganay na kapatid, doon nandito na ang batang Panginoon. Nang sasabihin na sana ni Chris ang pangalan ni Alvin, tiningnan siya ng lalaking may balbas ng may babala kaya dali-dali niyang binago ang paraan ng pagtawag niya kay Alvin. Alam niyang lubos na iginagalang ng kanyang panganay na kapatid si Bert Ing, kaya naman, iginagalang niya si Alvin na lubos ding pinahahalagahan ni Bert Ing. Swoosh! Swoosh! Nang makita ni Alvin si Chris at ang lalaking may balbas, nakita niya silang naglaho sa ere bago muling lumitaw sa harap niya. Kumaway ang mga sulok ng mga lilang damit nang lumitaw ang lalaking may balbas, sunod ni Chris. Pagbati, Batang Panginoon. Ako si Edmund, sabi ng lalaking may balbas habang yumuyuko kay Alvin. Nahulaan na ni Alvin na ang lalaking may balbas na kasama ni Chris ay si Edmund, ang makalangit na Savage Celestial Emperor. Pagbati, Batang Panginoon. Sumunod si Chris at yumuko rin kay Alvin. Ibang-iba ang kanyang saloobin kumpara dati. Dati, hindi siya sigurado kung si Alvin nga ba ang taong hinahanap ni Bert Ing kaya magalang na lamang siya. Ngayong nakumpirma na niya na si Alvin nga ang taong hinahanap ni Bert Ing, naging magalang na siya. Tutal, sinabi sa kanya ng kanyang kapatid kung gaano kahalaga kay Alvin si Bert Ing. Kung hindi niya ipapakita ang wastong paggalang, magagalit ang kanyang kapatid. Kahit ang emperador sa langit ay maaaring magalit. Maraming beses nang iniligtas ni Bert Ing ang buhay ni Edmund noon. Kaya naman, mas pinahahalagahan niya si Bert Ing kaysa sa kanyang kapatid. Senior Chris, masyado kang magalang. Hindi napigilan ni Alvin ang mapabuntong hininga. Base sa naunang mensahe ni Chris, naramdaman niya ang pagbabago sa ugali ni Chris. Mas gugustuhin pa sana niya kung mas naging casual si Chris tulad ng dati. Gayunpaman, ganito ang sitwasyon sa isang mundo kung saan iginagalang ang malalakas. Pagkatapos batiin si Chris, nilinggan ni Alvin si Edmund. Ikaw ay dapat na Senior Edmund. Pagbati. Si Edmund, ang makalangit na Savage Celestial Emperor, ay ang kanang kamay ng makalangit na Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Pangalawa lamang siya sa makalangit na Emperor sa Solitary Destructive Heaven. Isa siyang kilalang tao tulad ni Gio, ang Grand Elder ng angkan ng Dragon. Ilang taon na ang nakalilipas, sinasabing ang kanyang lakas ay kapantay ni Gio, ngunit dahil sa kanyang likas na talento, dapat ay nalampasan na niya si Gio ngayon. Nang marinig ang pagbati ni Alvin, bahagyang natigilan si Edmund. Pagkatapos, yumuko siya at sinabing, Young Master, maaari mo na akong tawaging Edmund. Bahagyang paghanga ang makikita sa mga mata ni Edmund sa sandaling ito. Naisip niya, gaya ng inaasahan, si Bert Ing ay may napakagandang mata. Hindi lamang si Alvin ay lubos na may talento, kundi siya rin ay magalang at mapagkumbaba. Young Master. Dahan daw ang kumurap si Little Gold na may naguguluhang ekspresyon sa mukha. Alam na alam niya ang lakas ni Edmund. Kahit ang Grand Elder ng Blood Moon Ridge ay walang kapantay para sa kanya. Nagmamadaling sinabi ni Little Gold sa pamamagitan ng voice transmission, kapatid na Alvin, si Edmund ay hindi isang ordinaryong tao, ilang taon pa lamang ang nakalilipas, pantay na ang kanyang katapat kay Grand Elder G. Ang kanyang lakas ay malamang na maihahambing sa clan leader ng Dragon Clan ngayon. Tila pinahahalagahan ka ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Kung hindi, hindi ka personal na tatanggapin ng isang tulad ni Edmund. Matapos ang kanyang panahon sa Blood Ridge Mountain, maraming bagay na alam si Little Gold. Alam niyang ang isang makapangyarihang tulad ni Edmund ay hindi personal na dadalo para tumanggap ng mga bisita. Sa katunayan, maaaring hindi niya personal na matatanggap ang clan leader ng Dragon Clan kung bibisita ang pinuno ng clan. Bata, Panginoon, sumunod po kayo sa akin papunta sa Palasyo ng Langit. Kasunod nito, pinangunahan ni Edmund ang tatlo papasok sa makalangit na palasyo ng nag-iisang mapang wasak na langit.
Ang palasyo ng langit ng nag-iisang mapanirang langit ang pinakasagradong lugar sa nag-iisang mapanirang langit. Nababalot ito ng hamog at sa unang tingin ay parang isang mystical na paraiso. Bata, Panginoon, simula nang dumating si Elder Hal, palagi kang pinag-uusapan ng emperador sa langit, nakangiting sabi ni Edmund pagkatapos nilang madaanan ang pasukan ng bundok patungo sa palasyo sa langit. Elder Hal. Nagulat si Alvin. Pagkatapos, naalala niya ang mga panahong nasa Saint Province Realm pa siya mga 300 taon na ang nakalilipas. Ang Seven Treasures Exquisite Pagoda ay isang sandata mula sa Devata Realm. Ang unang antas ng pagoda ay naglalaman ng espiritu ng artifact na tinatawag na Elder Hal na isang three-legged golden crow. Ayon kay Elder Hal, siya ay isang nangungunang celestial beast. Matapos umakyat si Alvin sa Devata Realm, sa wakas ay napagtanto niya na ang Seven Treasures Exquisite Pagoda ay isang Emperor-grade celestial weapon, at si Elder Hal ang artifact spirit nito. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin habang nagtanong, Senior Edmund, ang Elder Hal na nabanggit mo. Siya ba ang espiritu ng artifact ng Emperor-grade celestial weapon, ang Seven Treasures Exquisite Pagoda? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.